Wala nang natitirang leptospirosis patient ang naka-admit ngayon sa National Kidney and Transplant Institute matapos nang gumaling ang mga nakaraang pasyente rito. Magandang balita ito para sa ospital matapos ang daan-daang pasyenteng na-admit sa nakalipas na mga linggo dahil sa sakit. May report si Lloyd Mependan. Tala ng National Kidney and Transplant Institute ang pagbaba ng kaso ng leptospirosis matapos ang nakaraang pagtaas ito dulot ng kamakailang pagbaha. Wala ng mga pasyente na may leptospirosis ang ina-admit sa National Kidney and Transplant Institute sa nakalipas na mga araw kumpara noong mga nakaraang linggo, kung saan umaabot ng hanggang 200 na pasyente kada araw ang dinadala sa ospital. Ayon sa Health Undersecretary ng National Capital Region, halos karamihan sa mga leptospirosis patient na dinala sa National Kidney and Transplant Institute ay gumaling na mula sa sakit. Sa nakalipas din daw na 3 araw, zero admission na ng leptospirosis sa ospital. And as per our rounds yesterday, the last 3 days wala na po tayong admissions on leptospirosis at saka ang marami po tayong napauwi na. So sa ngayon, bumababa na and very minimal yung mga pagaling na lang po ang naiwan sa ating mga facilities. Muli namang nagpaalala ang Department of Health na ang leptospirosis ay sakit sa dulot ng bakterya na karaniwang nakukuha sa maduming tubig, gaya ng mga baha na kontaminado ng impeksyon mula sa ihi ng daga at iba pa. Payo ng Department of Health sa publiko, panatilihin ang kalinisan, magsuot ng proteksyon gaya ng bota, kundi may iwasang lumusog sa baha lalo na ngayong tag-ulan. Umiwas sa maruming tubig at agad kumonsulta sa doktor upang makaiwas sa leptospirosis at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaugnay pa rin yan, personal na binisita ni Health Secretary Ted Herbosa ang ilang pasyente na may leptospirosis na naka-admit at nagpapagaling ngayon sa National Kidney and Transplant Institute. Sakop naman ng zero balance billing ang mga pasyente ng leptospirosis na naka-admit sa basic accommodation ng ospital, kung saan wala na silang babayaran dahil sagot ito ng Philippine Health Insurance Corporation at Department of Health. Patuloy pa rin nakabantay ang mga ospital sa mga sakit na kaugnay ng waterborne diseases, gaya ng leptospirosis, influenza-like illness at dengue, upang agad na matugunan ang mga ganitong kaso na karaniwan tuwing tag-ulan. Para sa EuroTV News, Lloyd Mependan, sumasaludo sa bawat Pilipino.